Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa desisyon ng Sandigan Bayan kay dating Mayor ng Quezon City, Herbert Bautista. Ayon sa balita na inilabas ng Sandigan Bayan, the Sandigan Bayan on Monday convicted former Quezon City Mayor Herbert Bautista of graft, accusing him of colluding with his aide to defraud the government of 32.1 million pesos for the procurement of an online occupational permitting and tracking system, OOPTS, in 2019. Hinatulan noong Lunes ng Sandigan Bayan si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista ng graft, na inakusahan siya ng pakikipagsabwatan sa kanyang aide para dayain ang gobyerno ng 32.1 na milyong piso para sa pagbili ng Online Occupational Permitting and Tracking System, OOPTS, noong 2019. Ang dating aktor na naging politiko ay sinintensyahan ng hanggang 10 taon na pagkakulong, kasama ang dating Quezon City Administrator na si Aldrin Cunha, na nahatulan din sa parehong kaso. Tuloy-tuloy na disqualified ang dalawa sa paghawak ng pampublikong tungkulin. Gayunpaman, hindi inutusan ng korte sina Bautista at Cunha na bayaran ang civil liability o multa na 32,107,912.50 pesos, katumbas ng halagang nalustay, dahil natanggap na ito ng buo ng pribadong partido, na hindi partido sa kaso. Sinabi ng mga graft investigator na kasabwat sina Bautista at Cunha na igawad ang kontrata sa Geodata Solutions Inc., para sa OOPTS na nagkakahalaga ng 32.1 milyon sa kabila ng kawalan ng partikular na ordinansa sa paglalaan na pinagtibay ng sangguniang panglungsod. Ang abogadong si John Thomas Alf Eros, na itinalaga bilang sangguniang panglungsod secretary noong 2017, ay tumstigo sa kawalan ng legislative measure para sa OOPTS. Sinabi niya na habang ang pinagmumulan ng mga pondo ay inilalagay sa taunang ordinansa sa paglalaan, ang isang partikular na proyekto ay hindi. Lumabas sa record ng korte na minamadali ni Bautista at Cunha ang paglabas ng bayad sa Geodata, kahit hindi pa nagagawa ang paghahatid. Inilabas ang bayad 2 araw bago mag-expire ang termino ng parehong akusado noong Hunyo taong 2019. Nagsilbi si Bautista bilang alkalde ng Quezon City mula Hulyo taong 2010 hanggang Hunyo taong 2019. Ayon sa korte, ang naturang aksyon ay bumubuo ng corrupt intent, dishonest design, or some unethical interest. Wala pang 24 na oras, ang disbursement voucher ay naproseso ng 3 magkakaibang departamento, at ang isang tseke para sa pagbabayad ay inihanda na. Ito ay kapansin-pansin dahil ang pagpapadala ng isang dokumento mula sa isang opisina patungo sa isa pang departamento ay karaniwang tumatagal ng 1 araw ng negosyo. Inihayag ng pagsisiyasat na hindi maaaring gawing ganap na ma-access ng Geodata ang system online sa 2019 sa oras ng pagbabayad. Noon lamang 2021 na ang online na sistema ay inilunsad sa publiko at naging ganap na gumagana. Ang kani-kanilang mga aksyon ng akusado sa pag-aproba ng pagbabayad, at gayon din sa pagpapalabas ng isang tseke na pabor sa Geodata ng walang kumpletong paghahatid ng proyekto, ay bumubuo ng hindi nararapat na benepisyo, kalamangan, o kagustuhan, sabi ng korte. Itinanggi ni Bautista ang anumang irregularidad sa bidding procedure at pagpapatupad ng proyekto. Iginiit niya na hindi siya bahagi ng Bids and Awards Committee, na nagsagawa ng public bidding at nagdeklarang si Geodata ang nanalong bidder. Sinabi niya na ang tanging tungkulin niya ay pirmahan ang kanyang pag-aproba sa resolusyon ng BAC na nagre-rekomenda ng parangal sa Geodata. Gayunman, tinutulan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring magkunwaring kamangmangan si Bautista dahil responsibilidad niyang suriing mabuti ang mga sumusuportang dokumento. Gayunpaman, pinaninindigan ng akusado na si Bautista na buo ang kanyang tiwala sa kakayahan ng kanyang mga nasasakupan, kaya't umasa na lamang siya sa mga sertipikasyon at ulat na kanilang inilabas bago aprubahan ang pagbabayad sa supplier. Sa gayon ay hinihimok niya ang doktrina ng Arias upang ilabas ang kanyang sarili sa paratang, sabi ng korte. Para naman kay Cunha, sinabi ng Sandigan Bayan na pananagutan din niya ang hindi pagtupad sa kanyang tungkulin sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga dokumento, kung isa sa alang-alang na siya ang pinal na lagda bago maibigay ang tseke sa Geodata.
Bukod sa kasong ito, nahaharap din sina Bautista at Cunha sa panibagong kasong graft sa Sandiganbayan dahil sa mga irregularidad sa pagbabayad ng 25.342 milyon pesos sa Signet Energy Power Asia Inc. para sa paglalagay ng solar power system at waterproofing work sa isa sa Quezon mga gusali ng lungsod, sa 2019 din. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.